Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Hello mga kababayan! Welcome back to At Home with Mardy, where we dive deep into the amazing stories that history forgot. Today, we're traveling way back in time, tens of thousands of years ago, to explore 10 incredible facts about prehistoric Philippines, from the earliest humans of the Paleolithic Age to the innovators of the Neolithic, all the way to the Metal Age. Alam mo ba na ang ilan sa mga pinakamatandang fossil ng tao sa Asia ay natagpuan dito mismo sa Pilipinas? And that ancient Filipinos created some of the most unique burial jars in the world. If you love uncovering secrets of the past, hit that like button, subscribe, and don't forget to ring the bell so you never miss a journey through time with us. Also, comment below which fact surprises you the most. I'd love to hear your thoughts. Alright, let's jump right in and discover these fascinating chapters of our history. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Paleolithic period or Old Stone Age. Number 1, oldest human fossils in the Philippines. Ang panahong Paleolitiko, na kilala rin bilang panahon ng lumang bato, ay ang pinakauna at pinakamahabang yugto ng prehistory ng tao. Mula sa humigit kumulang 2.5 milyong taon na ang nakalilipas hanggang humigit kumulang 10,000 BCE. Sa panahong ito, ang mga sinaunang tao ay umaasa sa mga simpleng kasangkapang bato and live as nomadic hunter-gatherers. Sa konteksto ng Pilipinas, isang kahangahangang pagtuklas na ginawa noong 2007 ang nagbigay ng bagong liwanag sa panahong ito. Habang hinuhukay ang Calao Cave sa Peñablanca, Cagayan, ang isang pangkat ng mga arkeologo na pinamunuan ni Dr. Armand Mijares ay nakahukay ng isang maliit na buto ng paa, a third metatarsal that was later dated to approximately 67,000 years ago. Ang fossil na ito, na kilala bilang Calao Man, ay kumakatawan sa pinakalumang kilalang labi ng tao na natagpuan sa Pilipinas. Further studies reveal that the Calao Man belonged to a previously unidentified human species, which was officially named Homo luzonensis in 2019. Ang pagtuklas ay lalong mahalaga dahil ito ay nauna pa sa iba pang kilalang mga fossil ng tao sa Timog Silangang Asya tulad ng Java Man ng Indonesia, at nagmumungkahi ng mga sinaunang tao ay may kakayahang tumawid sa mga dagat at manirahan sa mga rehiyon ng isla ng mas maaga kaysa naunang pinaniniwalaan. Ang pagkaroon ng Homo luzonensis sa Pilipinas sa panahon ng Paleolithic ay humahamon sa mga tradisyonal na pananaw sa maagang paglipat ng tao at binibigyang diin ang masalimuot at magkakaibang kasaysayan ng ebolusyon ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Number 2, Tabon Man. The discovery of the Tabon Man is one of the most important archaeological findings in the Philippines, providing valuable insight into the early human presence in the archipelago.
Ang mga labi ay natuklasan sa Tabon Cave na matatagpuan sa Lipon Point, Quezon, Palawan sa panahon ng mga paghuhukay na pinamumunuan ni Dr. Robert Fox at ng National Museum of the Philippines noong 1962. Kabilang sa mga pinakakilalang fossil ang takip ng bungo, jawbone, ngipin at ilan pang mga buto. These remains have been dated to approximately 47,000 years ago, kaya ng Tabon Man ay isa sa mga pinakaunang kilalang halimbawa ng Homo sapiens sa Pilipinas. Ang Tabon Man ay hindi isang individual, ngunit sa halip ay isang koleksyon ng mga labi mula sa maraming individual na pinaniniwalaang kumakatawan sa mga sinaunang modernong tao na nabuhay sa panahon ng Late Pleistocene. Inimungkahi ng mga fossil na ang mga unang tao ay nakarating na sa mga isla ng Pilipinas sa panahong ito at nagkaroon ng kakayahang umangkop sa iba't ibang kapaligiran. Bilang karagdagan ng mga buto ng tao, natagpuan din ang mga kasangkapang bato at ebidensya ng paggamit ng apoy sa kuweba na nagpapahiwatig ng medyo advanced na paraan ng pamumuhay para sa panahong yon. Because of the significance of this find, Tabon Cave has often been referred to as the cradle of Philippine civilization. Ang pagtuklas ng Tabon Man ay hindi lamang nagbibigay ng ebidensya ng maagang paninirahan ng mga tao sa Pilipinas, ngunit sinusuportahan din ang idea na ang kapuluan ay bahagi ng sinaunang mga ruta ng pandarayuhan sa Timog Silangang Asya. Ito ay patuloy na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-aaral ng prehistoric life at ang mga tao ng Pilipinas. Number 3, stone tools as evidence. Ang mga kasangkapang bato ay nagsisilbing mahalagang ebidensya ng mga unang gawain ng tao sa Pilipinas. Sa lambak ng Cagayan sa Hilagang Luzon, natuklasan ng mga arkeologo ang iba't ibang kagamitang gawa ng mga bato sa ilog, including scrapers, flake tools, and cores. Ang mga kagamitang ito ay malamang na ginamit para sa pagputol ng karne, pagproseso ng mga balat ng hayop at iba pang mga gawain sa kaligtasan na nagmumungkahi na ang mga unang tao sa lugar ay nakikibahagi na sa pangangaso at pagpatay ng mga hayop. Ang pagtuklas ng mga tool na ito kasama ang mga fossilized na buto ng hayop na may mga cut mark ay nagbibigay ng matibay na katibayan na ang mga sinaunang komunidad ay nakabuo ng pangunahing teknolohiya at umasa sa kanilang kapaligiran para sa pagkain at materyales. Neolithic period or the New Stone Age. Number 4, introduction of agriculture and pottery. Sa pagitan ng 4,000 at 2,000 BCE, noong panahon ng Neolitiko, ang mga unang Pilipino ay nagsimulang lumipat mula sa isang lagalag na pamumuhay tungo sa isang mas maayos na paraan ng pamumuhay. Nagsimula silang magsasaka, magtanim at mag-alaga ng mga hayop para sa pagkain at paggawa. Kasabay ng mga pag-unlad na ito, nagsimula rin silang gumawa ng mga palayok na ginamit para sa mga pag-iimbak ng pagkain at tubig, gayon din sa pagluluto. Ang mga pagsulong na ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang pagbabago sa prehistory ng Pilipinas.
dahil ipinahiwatig nito ang paglitaw ng mga permanenteng pamayanan, pagtaas ng organisasyong panlipunan at ang simula ng isang mas komplikado at matatag na lipunan. Number 5, Manunggul Jar, a Boreal Masterpiece. Ang Manunggul Jar na natuklasan sa isang libingan sa loob ng Tabon Cave sa Palawan ay isa sa mga pinakahangahangang artifact mula sa sinaunang kultura ng Pilipinas. Dated to around 890 to 710 BCE, this intricately crafted burial jar was used to hold the remains of the dead. Ang lalong nagpapahalaga dito ay ang takip nito na nagtatampok ng simbolikong pag-ukit ng dalawang figura ng tao na nakasakay sa isang bangka na pinaniniwalaang naglalarawan ng isang kaluluwang ginagabayan patungo sa kabilang buhay. Ang makapangyarihang imaheng ito ay sumasailalim sa mga sinaunang paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa kamatayan at sa espiritual na paglalakbay sa kabila ng buhay. Dahil sa artistikong detalye nito at cultural na kahulugan, ang Manunggul Jar ay malawak na itinuturing bilang isa sa mga pinaka-iconic na simbolo ng prehistory ng Pilipinas. Number 6, Shell Tools and Ornaments. Ginamit ng mga sinaunang Pilipino ang mga kabibi hindi lamang para sa praktikal na layunin, kundi pati na rin para sa masining at personal na pagpapahayag. Ang mga shell ay ginawang mga tool tulad ng mga scraper at blades. Ngunit mahusay din silang hinubog sa mga palamuti tulad ng mga pulseras, kwintas, hikaw at palawit. Ang mga dekorasyon na bagay na ito ay nagmumungkahi ng mga sinaunang komunidad ay pinahalagahan ang aesthetic na kagandahan at maaring gumamit ng gayong mga palamuti upang ipahiwatig ang katayuan sa lipunan, pagkakakilanlan o espiritual na paniniwala. Ang paggamit ng mga shell sa parihong pang-araw-araw na buhay at personal na dekorasyon ay nagtatampok sa pagkamalikhain at cultural na sofistikado ng mga sinaunang lipunang Pilipino. Metal Age, from 500 BCE to 900 CE. Number 7, Introduction of Metalworking. Ang pagpapakilala ng metalworking sa Pilipinas ay nagsimula noong 500 BCE na minarkahan ang isang malaking hakbang sa pag-unlad ng teknolohiya. Ang mga unang Pilipino ay nagsimulang gumamit ng tanso at kalaunan ay bakal upang lumikha ng mas matibay at mahusay na mga kasangkapan, sandata at palamuti. Pinalitan ng mga metal na talim, palakol at spearhead ang mga naunang kasangkapang bato na lubos na nagpahusay sa pagsasaka, pangangaso at pagkikigdigma. Kasabay nito, ang metal ay ginawang pandekorasyon ng mga bagay na sumasalamin sa parehong artistikong kasanayan at pagtaas ng pagiging komplikado ng lipunan. Ang panahong ito ay hudyat ng pag-usbong ng mas advanced na mga komunidad na may kakayahang gumamit ng mga bagong materyales upang mapabuti ang pang-araw-araw na buhay at igiit ang katayuan o kapangyarihan. Number 8,
trade with neighboring cultures. Ipinakita ng mga natuklasang arkeolohiko na ang mga sinaunang panahong Pilipino ay nakipagkalakalan na sa mga karatig na kultura tulad ng China, India at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya bago pa man dumating ang mga kanluraning kolonisador. Natuklasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang mga bagay tulad ng dayuhang palayok, mga kwentas na salamin, mga palamuting jade at mga metal na bagay na nagpapahiwatig ng aktibong pakikipagpalitan sa malalayong komunidad. These trade interactions not only brought in valuable goods but also introduced new ideas, technologies, and cultural influences, showing that early Filipino societies were connected to wider regional trade networks and were far from isolated. Bago pa man dumating ang mga kolonisador, ang mga unang Pilipino ay nasasangkot na sa pagkipagkalakalan sa rehiyon sa mga kalapit na sibilisasyon tulad ng China, India at iba pang kultura sa Timog Silangang Asya. Natuklasan ng mga paghuhukay sa buong Pilipinas ang mga imported na bagay tulad ng mga ceramics, glass beads, metal tool at mga palamuti na nagsisilbing malinaw na ebidensya ng mga sinaunang palitan na ito. Ang mga ipinagkalakal na ito ay hindi lamang nagpayaman sa lokal na material na kultura, ngunit nagpahiwatig din ng maagang paglahok ng Pilipinas sa mga ruta ng kalakalang internasyonal. Itinatampok ng maagang commerce na ito ang pagiging bukas at pagkakakonekta ng mga sinaunang komunidad ng Pilipino sa mas malawak na mundo. Number 9, tattooed warriors or pintados. Ang tattooed warrior na kilala bilang pintados ay mga katutubo ng kapuluan ng Pilipinas, partikular na mula sa Visayas Islands. Sila ay umunlad sa panahon ng metal, humigit kumulang sa pagitan ng 500 BCE at 900 CE, bago ang kolonisasyon ng Espanyol. Ang mga mandirigmang ito ay kilala sa kanilang masalimuot na mga tattoo na higit pa sa sining ng katawan. Sinasagisag nila ang personal na kagitingan, pagkakakilanlan ng tribo at katayuan sa lipunan. Sa kanilang lipunan, ang bawat tattoo ay nagkwento, nagmamarka ng mga tagumpay sa labanan at nagsisilbing badge ng karangalan sa kanilang mga kapantay. And number 10, rice terraces, an ancient engineering marvels. Ang kilalang Ifugao rice terraces na inukit sa kabundukan ng Hilagang Luzon ay kadalasang inuugnay sa mga huling makasaysayang panahon. Ngunit ang ilang mga scholar ay nagmumungkahi na ang kanilang mga pinagmulan ay maaaring magbalik sa panahon ng metal. These terraces reflect a high level of agricultural and engineering skill, showcasing how early indigenous communities adapted to their environment using sustainable farming methods. Itinayo ng walang mga modernong kasangkapan, ang mga terraces ay nagpakita ng malalim na pag-unawa sa patubig, pamamahala ng lupa, at pakipagtulungan ng komunidad. Ang kanilang matatag na pasensya ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng sinaunang katalinuhan at katatagan ng mga Pilipino sa agrikultura sa bundok. Hello again mga kababayan!
If you could travel back to any period in prehistoric Philippine history, which would you choose? Paleolithic, Neolithic, or Metal Age? Tell me why. And how do you think these early Filipinos' innovations shapes who we are today? Drop them below ug daghang salamat. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, be someone's strength, be someone's inspiration, be someone's reason to never give up. Shout out and thanks to the comment of Czech Dracula. Maraming salamat po. Special thanks to my sources from Google, photos credit to and inspirational quote credits to yourtango.com. Shout out and thanks to the comment of Czech Dracula. Maraming salamat po.